And yeah, and of course Denmark, you know, I've always loved her. Like found in her is yung pagiging authentic niya, genuine. May mga ano din na hindi matanggap nila na dapat si Miss Nigeria ang nanalo. Wala tayong magawa, tapos na yan. Pero ito, pakinggan natin, sinabi ng magandang dilag na si Miss Shamsay. Pakinggan natin about comment niya sa kay Denmark. And yeah, and of course Denmark, you know, I've always loved her. Parang there's something about her. And to think na wala naman ata siyang hakot na fans here, pero maririnig mo na kasing lakas din siya ng Mexico when it comes to cheers. And maybe people would think na sa Q&A hindi naman ganun kapolido, but you know, from a country. Siya mismo kasi si Miss Shamsay na andun sila. So alam nila na walang masyadong hakot na supporter si Miss Universe Denmark. Grabe din hiyawan. Parang same din ba kay Mexico. Siyempre, na-capture din yung puso ng mga viewers din, di ba? So, mismo sa Miss Shamsay din nagsabi na hindi ganun ka-flawless din ang kanyang sagot. Yun naman, wala nga perfect, di ba? Kahit lahat naman sila, hindi naman lahat flawless ang mga sagot nila eh. Kung pinasok ka sana si Miss Chelsea Manalo, may talagang mas maganda ang sagot ni Miss Chelsea Manalo doon. Dire-diretso pa sana. Pero yun na nga, wala tayong magagawa eh. Hanggang top 30 na tayo. Pero okay lang yan. Miss Asia pa naman, Miss Universe Asia naman siya. And then, continue natin. You know, from a country na has not been in the Miss Universe pageant, for sure, hindi siya nag-train. Hindi siya sanay sa, you know, Q&A. I think what the judges like found in her is yung pagiging authentic niya, genuine. Like, kung ano yung nafe-feel niya, sinasabi niya. Hindi niya alam na, kailangan pa lang may ending yung answer mo or meron ka dapat lasting impression. It's more of like just being asked a question, like actually, di ba? So, and face, body, the aura. Congratulations to them. Kasi the way siya magsumagot nga talaga parang bata. Actually, she's only 21 years old. So, yun na nga, ano? At saka, wala tayong magawa eh. Talagang na-capture nga niya yung puso ng mga judges. Kasi pinapakita, di ba kayo nang hinahanap ni, ni Miss Halo? Isa din sa mga hinahanap niya, pagiging authentic mo. Even doon sa pagrampa-rampa naman ni Denmark, nung nasa ground, simple nga lang yung, parang naglakad nga lang siya eh, di ba? Kumaga, yun na, wala tayong magagawa. Just nag-choose sa kanya. So, at least, deserve din naman niya yun. Siguro yun nga, sabi nga, parang kulang kasi si Miss Denmark din sa training. Ang pagkabasa ko din kasi, meron sana ang isasalang na representative nila, pero hindi siya natuloy. Siya yung siyang pumalit para maging representative ng country nila. Kaya siguro talagang itinadhana talaga para talaga sa kanya ang corona. Gawa pa ng Pilipinas, from Philippines. So, that's life. Kaya nga, pag para talaga sa'yo yan. Kahit ano pa yan. Kasi nakikita naman natin si Denmark, chill lang ba? Cool lang. Nag-enjoy lang talaga siya. Just, andun na siya sa pinapahita niya kung ano talaga siya. O, diba? Yun naman eh. Kumbaga, yun ang attitude niya eh. Wala siyang keme-keme. O, basta yun lang siya. Pero congratulations pa rin kay Miss Universe Denmark, no? And of course, I don't know exactly ng birthday niya, pero ang pagkarinig ko kasi birthday din niya ng araw na yun. So, happy birthday din kay Miss Universe Denmark. And, para kang Barbie, yun lang.